Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana po sa kabila ng pandemic ay safe pa rin po tayong lahat. Well, ngayon papakita ko po kung paano po magluto ng tinolang may turmeric or sa atin ay luyang dilaw. Unang-una po papakita ko po yung sangkap natin. May isang sayote po tayo. Iwan ko na. Luya. Tsaka bawang po. Isang buong maliit na sibuyas. Pamintang buo. Dinurog ko lang po siya para po sa lasa niya. Mas malasa siya pag dinurog. Tsaka po ng turmeric. Ang luyang dilaw. Tsaka po patis. Ito po yung pinaka pang ano ko talaga. Pang alat. Instead na asin, patis po siya. And the last but not the least, yung dahong malunggay. Dapat po niyan fresh. Pero dahil po nasisira lang sa ref pagka matagal na, so pinusin ko na lang po. Pwede naman. Kaysa po nasisira, i-frozen na lang natin para tumagal. And ito po lahat yung ating sangkap. So, umpisahan na po natin yung procedure. So, unang-una po, kaya po siya may turmeric kasi pinaglalamas ko dito sa chicken para po yung lansa niya. By the way po, yung chicken, hinugasan ko na po siya ng harina kasi nalalansahan po talaga ako pag sa frozen chicken. So, yun po yung tip ko lang po na siguro may gumagawa rin pong iba. Pero madalas po siguro hindi. So, hinugasan ko po siya muna ng harina para yung lansa niya is mawala. Bukod po doon, yun yung pinaka-purpose ko doon sa turmeric is para yung lasa is hindi tanggal lansa talaga. So, ito na po siya. Lalamasin po natin. And, ang ibang technique lang po dito sa tinolang to is oil-free. Hindi ko po siya igigisa. Malalaman niyo po mamaya kung paano siya naluto na hindi ginisa. So, yan po kasi yung ng chicken pag frozen, may kalansahan. So, bilang gusto natin medyo healthy. Kasi po minsan, ayaw natin ng luyang dilaw na lalasahan natin. Pero pagka powder po, hindi natin malasahan. Kung sa ganitong paraan po, hindi nyo malalasahan. Kahit po ayaw nyo ng luyang dilaw. After nito, parang tinolang lang po, yung nakasanayan lang natin na tinola. Mas maganda po siya ganitong nilalamas kasi kumakapit po yung kumakapit po yung sa pinakailalim ng chicken. So, okay. Pagkalamas po, lagay natin yung mga recados natin. Lagay na po natin yung luya. Sibuyas. Buong sibuyas po yan, pero magic. Iwalay na po sila. Then yung bawang, medyo napadami po yung bawang ko, pero kalahati lang po nitong nito. Kasi yung chicken po natin is kalahati lang din. So, since turmeric naman siya, hindi ka na mangangamba na malansa. So, ito lang po yung bawang. Kalahati po nung quantity ko kanina. Okay. Then, lagay na natin yung chicken. Ganyan lang po. Ipafile lang po natin siya ng hindi lang po siya sigurado hindi magkapatong-patong. Kasi po mamaya pag
Nilagay na natin ito sa kalan, sa apoy. I-low fire lang po natin about 20 minutes. Ayan na po siya. Pagkalagay po natin, takpan lang natin ng kaldero para siyang steam. Maaari niyo pong ganyan lang yung apoy para hindi po siya masunog. Kasi mamaya po magkakaroon yan siya ng sabaw kahit po hindi natin lagyan ng tubig. Ito po, after 10 minutes natin siyang hinayaan, yan, nagkasabaw na po siya. So, lalagay ko na po yung paminta para po umabsorb din dun sa ano ng lasa. So, 10 minutes more pa po para lagay yung iba niyang sangkap. After ko po pala ilagay yung paminta, ilalagay ko na rin yung patis para din po makutsa siya ng maayos. So, after 20 minutes po, ito na yung pagsasabaw natin. Ito po ay galing sa pinag-unaban ng bigas. After ko po hinugasan yung bigas ng 2 o 3 beses, yung pang-apat po niya, ito tinabi ko para pang-sabaw. So, sasabaw na po natin dun sa chicken. So, ito, nalagay na natin yung unag ng bigas kanina. Yan na po yung itsura ng manok. Hindi ko siya hinalo or ano. Ngayon ko lang po siya haluin. Mula po nung sinalang ko siya before 20 minutes. Hanggang po sa naluto na siya. Hindi ko po siya ano. Ginalaw-galaw ko lang po para yung sa ilalim is hindi masunog. Mapapansin nyo po siya dilaw dahil doon sa turmeric. So, pwede na natin lagay yung sayote. Natin ulit para lang maano yung malonggan. Ito ng ayos kasi frozen siya. So, ayan guys. After 48 years, naluto na rin ang tinola. Yan na po yung finished product natin. So, serve na lang po natin siya sa bowl para makita niyo po yung pinaka-final product. Well, ito na siya guys, yung pinaka-finished product. Kung mapapansin nyo siya, iba yung kulay niya sa usual na tinola. Yung karaniwan nating tinola. Dahil po sa turmeric. Tsaka, wala po siyang oil. Walang pampasarap na kahit ano. Kung ano po yung nakita nyo kaninang ingredients, yun lang po yung sahog niyan. At saka kung gaano ko siya katagal niluto. Baka po mag-isip kayo bakit napakatagal ko niluto kasi po mas masarap po yung lambot niya is pati buto malambot. Hindi na po kayo mahirapan siyang kutsarahin, tinidor, ganun. So, sana po nagustuhan nyo yung procedure ng tinola natin. And sana po panoorin nyo rin po yung mga sumunod na mga videos ko
marami pa po kayong mapapanood na ibang luto. And thank you for watching. Stay safe and God bless.